Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Ronnie. Isa rin po ako sa masugid niyong tagapakinig. Nais ko lang din po sanang ibahagi sa inyo yung kwentong nalalaman ko tungkol sa mga naging karanasan ng lolo ko doon sa kanilang probinsya. Si Lolo Nuling po ay isang karaniwang magsasaka lang sa kanilang baryo. Payapang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Noong mga panahong iyon ay 2 pa lang ang kanilang anak. At yung nanay ko ay hindi pa noon na ipapanganak. Isang araw, nagulat na lamang si Lolo Nuling nang malaman niyang nawawala ang kanyang alagang kalabaw. Na noong mga panahong iyon ay lubha pa namang mahalaga sa katulad niyang isang magsasaka. Itinuturing noon na kayamanan ang mga kalabaw dahil na rin sa malaking pakinabang ng mga ito. Nakita na lang ni Lolo Nuling na wala na sa kanyang pinagtalian ang alagang kalabaw. Kaya abot-abot ang kaba niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa nangyari. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad na hinanap ang kanyang alaga. Mula sa puno na kanyang pinagtalian ay may nakita naman siyang mga bakas ng paa nito. Kaya lang nang kanyang sundan iyon ay naputol at nawala na ang mga bakas. Kung kaya nang hula na lang siya kung saan maaaring dumaan yung alaga niya. Lahat ng madaanan niyang bahay ay hinihintuan niya talaga at siya ay nagtatanong. Pero walang makapagsabi sa kanila kay Lolo Nuling tungkol sa kanyang kalabaw. Pagkat wala naman daw silang nakita na may naligaw na kalabaw doon sa kanilang lugar. Dahil sa pagsisikap ni Lolo Nuling na mahanap ang kanyang kalabaw ay kung saan-saan na siya nakarating. Hindi na rin niya namalayan pa ang oras. Kahit ngayong matinding sikat ng araw at gutom ay hindi na rin niya alintana. Hanggang sa mamalaya na lang niya na ang layo na pala ng narating niya. At hindi na siya pamilyar sa lugar. At napakasukal ng puok na iyon. Nagtataasan at naglalakihan ang mga puno. Pero desidido si Lolo na mahanap yung kanyang alaga. Kung kaya, nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa may mamataan siyang isang bahay. Kung kaya, lumapit siya doon at nagtao po. Sa unang pagkakataon na tumawag siya, ay walang lumabas mula sa bahay. Pero nang kanya nang uulitin, ay biglang sumilip ang isang matandang lalaki sa may bintana. Kaya bumati siya at humingi ng dispensa sa kanyang pang-aabala. Sinabi niya kaagad ang kanyang pakay. Mabilis na sumagot yung matandang lalaki at sinabing wala siyang napansing kalabaw. Nagpasalamat naman si Lolo Nuling at nang tatalikod na siya ay biglang nagsalitang muli yung matanda at sinabing may nalalaman siyang paraan kung paano niya matatagpuan ang hinahanap niyang alagang kalabaw. Sinabi niyang hindi niya nakita ang sinasabing kalabaw ni Lolo pero kaya niya siyang tulungang mahanap ito. Kaya biglang nabuhayan ng loob
si Lolo at natuwa sa sinabi ng matanda. Pero bigla siya nag-alala pagkat wala siyang dalang anuman. Ni isang kusing ay wala siya sa kanyang bulsa. Kung kaya kagad niyang sinabi sa matanda na wala siyang maibibigay na kapalit sa gagawin nitong serbisyo sa kanya. Pagkat pobre lamang siya at wala siyang pera. Sinabi ng matanda sa kanya na makakaalis na siya. Kaya biglang nalungkot si Lolo Noling. Nang tatalikod na siya, ay muli namang nagsalita ang matanda at sinabing hindi naman daw pala ito mabiro. Hindi daw siya nagpapabayad sa kanyang gagawing pagtulong kay Lolo. Kusang loob daw niyang iniaalok iyon sa kanya pagkat nabiyayaan siya ng kakayahang mangula at nais niya iyong gamitin sa pagtulong sa kapwa. Dahil sa sinabing iyon ng matanda, ay muling nabuhay ang pag-asa ni Lolo. Pinapasok siya ng matanda sa bahay nito at pinaupo. Nang lumabas ito, ay may dala na siyang kung ano-anong mga bagay na noon lamang nakita ni Lolo Noling sa tanang buhay niya. Niyaya siya ng matanda na uminom muna sila ng kape at kanya daw siyang ipagtitimpla. Gusto sanang tumanggi ni Lolo Noling pagkat nais na niya talagang malaman kung saan naroon ang kanyang alagang kalabaw. Pero nahiya naman siya sa matanda at baka isipin nitong masyado naman siyang nagiging makasarili. Kung kaya, tumangulang siya bilang positibong tugon sa alok ng matandang lalaki. Ngumiti naman ito sa kanya. Nagpadingas ito ng apoy at maya-maya pa ay naamoy na ni Lolo Noling yung mabangong aroma ng kape na sinasabi ng matanda. Biglang nabuhay yung interes ni Lolo na matikman yung kape ng matanda. Pagkat nagtaka siya kung anong klaseng kape iyon. Dahil noon lang siya nakaamoy ng ganong kabangong kape. At nais niyang malaman kung gaano pa iyon talaga kasarap. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakita niyang isinasali na ng matanda yung kape sa tasang yari sa lata. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik na matikman niyon. Iniabot ng matanda sa kanya yung tasa at inabot naman niya ito ng kanyang dalawang kamay. Lalo niyang naamoy yung mabangong aroma noon. Hinipan niya iyong sandali at buong kasabikang tinikman. Nasarapan siya sa lasa nito. Kung kaya, hinigop niya iyon ng hinigop at talagang hindi tinigilan. Nangiti naman sa kanya yung matanda. Humingi siya ng pasensya dito at sinabing noon lang kasi siya nakatikim ng ganong kasarap na kape. Nang mauubos na niya iyon, ay bigla niyang naramdamang bumigat ang kanyang ulo. Maya-maya pa ay nahihilo na siya hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang muli siyang magkamalay ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga. At nang igala niya ang kanyang paningin ay nakita niya ang maraming bungo ng iba't ibang hayop. Ngunit nagulat siya nang makakita ng bungo ng isang tao na naroon din at kasama ng mga ito. Marami ring nakasabit ng mga pinatuyong halaman at kung ano-ano pa. Napakarami ring bote na may samot-saring mga nakalagay. At nang gagalaw na sana siya, ay napansin niyang nakatali pala ang kanyang mga kamay at paa sa papag. Biglang kinabahan si Lolo Noling. Maya-maya ay bigla nang dumating yung matanda. Lumapit ito sa kanya at nahintakutan talaga siya pagkat nag-iba na ang anyo nito. Doon na naging malinaw ang lahat kay Lolo Noling. Na aswang pala ang matandang
pinagkatiwalaan niya. Humingisi pa ito nang umarap sa kanya. Mabilis naman niyang itinikom ang kanyang bibig. Nang makita niyang matutuluan na siya ng makapal na laway nito. Nang makita ng matanda ang kanyang ginawa, ay bigla itong umalakak ng napakalakas. Tinanong siya nito kung iyon na raw ba ang pasya niya, na ang tinutukoy nito ay yung ginawa niyang pagtikom ng kanyang bibig, na nangangahulugan na ayaw niyang magpahawa dito. Pagpapatuloy pa ng matanda, kung iyon daw ang kanyang pasya, ay kanya umano itong igagalang. At biglang napasigaw si Lolo Nuling nang maramdaman niyang may gumuhit na isang matalim na bagay sa gawin niyang binti. Naramdaman kaagad niya ang hapdi, maging yung pagtulo ng kanyang dugo. At hindi pa doon natapos yung kanyang kalbaryo, dahil muli siyang sinugatan nito at talagang namilipit siya sa matinding sakit. Nang maramdaman niyang mayroon itong kinuhang laman mula sa kanyang sugat sa binti, at ipinakita pa nito sa kanya nang isubo yun ng matanda, na nakatitig pa ito sa kanya habang takam na takam. Hindi inalis ng matanda yung pagkakatitig sa kanya habang umunguya. At nang kanya na iyong lunukin, ay muli itong umisi. At pinahid pa ng kanyang mga daliri ang dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig at saka iyong dinilaan. Napaluha na si Lolo Nuling dahil sa matinding sakit at takot na nararamdaman. Napapikit na lamang siya pagkat ayaw na niya iyong makita. Nang magmulat siyang muli ng mga mata, ay wala na roon yung matanda. Naramdaman niyang kumikirot na yung kanyang sugat, na sa bawat paglipas ng oras ay lalo lang lumiliit yung pag-asa niyang makatakas mula roon. Naramdaman niyang nanghihina na rin siya. May pagkakataon noong parang gusto na lang niyang magpahawa doon sa matanda, na naisip niyang kapag nagbalik ito ay sasabihin niyang tatanggapin na niya yung inaalok nito. Pero nagdadalawang isip din siya pagkat alam niyang manganganib ang kanyang mag-iina kapag kanyang tinanggap ang pagiging aswang, at ayaw rin niyang mamuhay ng ganon. Kaya anong mga oras na iyon ay gulong-gulo talaga ang isip niya, hanggang sa may makapa siyang pako na nakausli doon sa ilalim ng papag. Kahit mahirap ay sinubukan niya, pagkat naisip niyang iyon na lang ang nalalabi niyang pag-asa. Kanyang ikiniskis yung tali na nakagapo sa isa niyang kamay doon sa pakong nakosli, at sa pagtsatsaga niya ay naramdaman na lang niyang bigla yung napigtas at lumuwag ang pagkakatali ng kanyang kamay. Nang makakawala ang isa niyang kamay, ay hindi na naging mahirap pa sa kanya natanggalin yung tali niya sa isa pang kamay at mga paa. Mabilis niyang hinagilap ang kanyang itak, at wala na siyang sinayang pa na sandali. Nilisan niya ang bahay na iyon ng matandang aswang, na madaling araw na pala ng mga pagkakataon na iyon. Pero bago niya pa tuloy ang nilisan ng bahay nito, ay ginawa niya yung nalaman niya sa kanyang tatay. Binaliktad niya yung panggatong sa lutuan nito, at bumali din siya ng isang bahagi sa kawayan nitong sahig. Naisip niyang gawin iyon upang kung sakali mang naisin ng matandang lalaki na sundan at hanapin siya, ay hindi na nito magagawa pa, pagkat mamamatay na ito sa bahay niya sa oras na ito ay pumasok doon na nasaan yung aswang. Buti na nga lang rin at medyo maliwanag ang buwan ng mga oras na iyon, kung kaya iyon ang nagsilbi niyang liwanag upang hanapin ang daan at makabalik sa kanila. Sinadya niya kasing hindi gamitin
yung pang-ilaw ng matanda na nasa bahay nito. Pagkat ayaw niyang makatawag ng pansin, pumila siya ng bahagi sa damit niyang pang-itaas at iyon ang ipinantali sa sugat niya sa binti. Pasikat na ang araw nang matuntun niya ang daan pauwi sa kanila. Nang dumating siya sa bahay nila, ay agad siyang niyakap ng kanyang asawa at 2 anak. Nag-alala talaga sila para kay Lolo Noling. Ang buong akala nga nila ay hindi na nila ito makikitang muli. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga totoong kwento ng kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.